because we have two more remaining. The theology of the church or the ecclesiology, and the last one is eschatology or the theology of the last days or end time. Okay, maganda yung end time because we are living in end time. Okay, especially that you are in Israel. Okay, we will be talking most of the topic about future prophecy. Okay, so tonight we will complete the lesson number 17. This is about the application of redemption, or what we call the theology or the doctrine of salvation or soteriology. Okay, last meeting, pinag-aralan natin yung common grace, election, the gospel call. So remember ha, ito yung process ng salvation. Hindi ka basta na-save, kundi may process yan. Alright, kaya yung mga nabo-born again at yung mga hindi pa nabo-born again, hindi pa kailangan dumaan sila dito sa process. Sino nagpa-process nito? Siyempre si Lord. Okay, wala tayong role doon. Ang role lang natin ay magkaroon ng faith. Okay, when we hear the word of God, kailangan magkaroon talaga ng faith. So number 1 is common grace. Number 2 is election. Number 3 is the gospel call. Kaya importante ang nagpo-proclaim ng gospel. Kasi yung family nyo, once na hindi nakarinig ng gospel, hindi nako-complete yung process. Okay? Kasama yung gospel call. And then, pag nakarinig na sila, merong regeneration. Okay? The born again experience. And then, ng born again experience, iyon na yung conversion. So, yung sasabihin nila, ayaw ko magpa-convert, ay hindi nila alam, kino-convert sila ng Lord. Kino-convert in a sense na chine-change yung kanilang faith at yung kanilang attitude in life. Nababago yung kanilang yung kanilang attitude sa buhay, nagiging ano sila, nagkakaroon ng spirit of sanctification. And then number conversion, justification, and then adoption. Inadapt tayo ni Lord. Yung number kaninang justification, you were justified. And then inadapt. And then sanctification. So sa ngayon, sa panahon natin ngayon, tayo ay nasa process ng sanctification. Okay, kaya may mga Christian, let us say may mga Christian hindi willing mag-change ng buhay, nahihirapan silang maging Christian. Okay, yung may mga attitude na hindi nababago, merong mga laziness, complacency, tapos may yung spirit of worldliness. Kapag hindi nila na-give up yon, mahihirapan sila dun sa process of sanctification. Kaya merong iba dyan na aaksidente pa para lang ma-change. Yung iba naman, nagkakaroon ng problema sa family. Minsan nahihiwalay pa para lang ma-change. Minsan niloloko pa sila. Kailangan maubusan pa ng libu-libong pera para lamang magkaroon ng sanctification. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay hindi willing ma-sanctify, hindi willing ma-change, yan yung dumadaan sa sasabihin niya may pinagdadaanan siya. Ibig sabihin noon may problema tong taong to. Baka meron ditong problema na lalo na yung isipin niyo to ha. Pag kayo ay merong problem sa finances, let us say dumadaan kayo sa financial problem. Kasi sa 100% kung na-counselan, 100% kung na-counselan, ang lagi nagiging problema ay financial. Iisa lamang ang lagi kong question, kasi hindi ka faithful sa tithes. Kaya tuloy dumadaan ka sa financial difficulties. Laging ganon. Kaya kapag kayo ay dumaan sa financial difficulties, sinasanctify ka ni Lord doon. So ang solution mo ay go back to the basic teaching. And the basic teaching is purify your finances.
sanctify your finances. How? Give what is proper to God and give what is proper to Caesar. Sabi ni Jesus, yun yung sanctification. Give what belongs to God and give what belongs to Caesar. Kasi pag hindi mo finalo yon, you will struggle financially for the rest of your life. Hindi ka magiging satisfied. Lagi kang hang up. Lagi ka na lamang may problema sa finances. Kasi walang process of sanctification. Okay? So, ganun din sa church. Kapag hindi ka marunong mag-submit sa loob ng church, magkakaroon ka lagi ng problema sa loob ng church. Okay? Kaya nga, sanctification is the right conduct of life. Right conduct in all aspect. Okay? All right, then number 9 is perseverance, and then death, and then glorification. And then after that, pag natapos natin to, we will move on to ecclesiology. Okay, so itutuloy natin yung perseverance of the saints. Anong ibig sabihin? What do you mean by perseverance of the saints? The perseverance of the believers, pag sinabi nating saints, the righteous one, hindi yung mga Santo Domingo o Santo Papa. Okay? When we say saints, the word saint or agio is righteous. Sino yung righteous? Believers in Christ Jesus. Okay? So the perseverance of the believers means that all those who are truly born again will be kept by God's power and will persevere as Christians until the ends of their lives. And that only those who persevere until the end have been born again. So very clear kung anong ibig sabihin ng perseverance of the believers. Ang isa daw nagpe-persevere. Ang ibig sabihin natin ng nagpe-persevere, yung nagpapatuloy kahit may struggle. Nagpapatuloy siya, nagpe-persevere siya. Talagang nagpupumilit siya na ma-maintain niya yung kanyang pagiging Christian. Okay? Until the end of their lives. Hanggang sa huling hibla ng kanilang buhay. At ang sabi, ang mga totoong nagpe-persevere, yun lamang born again experience. Yun lamang nagkaroon ng born again experience. Now, sino-sino ang nakitaan natin sa Bible na nagkaroon talaga yung physical, yung talagang literal na nakita nating born again experience? Number 1, sila yung may encounter sa God. Number 1, Abraham. Meron siyang encounter sa God. Number 2, very clear yung nakita natin, si Isaac, nangausap sa kanya ang Lord. Tapos si Jacob, nakakita na siya ng dream, yung kanyang ladders. Okay, si Joseph, nagkaroon siya ng encounter sa God na dream. Si Moses, nagkaroon siya ng personal contact sa God. Sila King David, si Peter, nagkaroon siya ng contact personal kay Jesus at saka yung 12 apostles. So, iyon yung mga totoong born again, meron silang born again experience. Sila Prophet Isaiah, nagkaroon sila ng mga personal encounter. Alright? At ang tawag natin doon ay born again. Pastor, ako, wala yata akong ganun. Wala akong, I don't think so. Kaya ka na born again dahil meron kang personal encounter kay God. Siguro nung ikaw ay nang tinanggap mo si Lord, nagkaroon ka ng moment na iyak ka ng iyak that you cannot stop it. At yun yung iyong moment. Alright? Walang ganon. Halos lahat tayo nagkaroon. Halos lahat tayo nagkaroon ng moment na umiyak ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad kay Lord, and then you recall everything, every sins that you have done, and then you ask God's forgiveness. At yung may mga ganong experience, iyon ang nagpe-persevere. Okay, kaya nga kailangan ang born again experience. Alright? All who are truly born again will persevere to the end. Sabi nga ni Jesus Christ, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Bakit? Because they heard the voice of Jesus. They heard the voice of Jesus, and they encounter the voice of the Lord. They encounter the Jesus Christ. All right? That's number 1. Number 2,
those who persevere to the end have been truly born again. Kaya nga ikaw, kapag ikaw ay na-born again, abay hindi mo na pwedeng ihiwalay sa Lord ang Lord sa buhay mo. Similarly, alam nyo, ang experience natin ganito. Kahit ano pang mangyari sa iyo, hindi mo maikakatwa na anak ka ng nanay mo. Kasi ipinanganak ka ng nanay mo. So yung connection mo sa mother mo, hindi na mabubura yon hanggang mamatay ka. Kahit itatwa ka pa ng nanay mo, isumpa ka ng nanay mo, sumpain ng mother mo, pero anak ka pa rin ng nanay mo. That is the same thing with those who have experienced the born again experience of God. Kasi nga, meron kang connection sa God eh. Okay, kaya nga Matthew 24:13, who endures to the end shall be saved. Hebrew 3:14, for we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. Partakers kasi tayo nung Christ, the same thing na nanggaling ka sa magulang mo. So kanino ka galing? Sa magulang mo. So the same thing with the Spirit. Okay, may binabanggit dito sa 1 John, di ba? 3:8 ba yon sa 1 John na, okay, those who are born again shall do not sin. Those who have the Spirit of God do not sin. So yung spirit na nasa loob mo, hindi yun nagkakasala. Ang nagkakasala yung flesh mo. Remember that, ha? Ang nagkakasala ay yung flesh. At yung soul, sumusunod sa flesh. Pero yung spirit na nasa loob mo, nang tinanggap mo si Jesus, yun ang hindi nagkakasala. Kaya nga, 1 John said, who is born of God does not sin. Yung spirit na yon, yun yung hindi nagkakasala. And it always remind you, us, na we are children of God. Kaya tuloy, nagpe-persevere ka. Kaya tuloy, nagpe-persevere tayo. Alright? Those who fall away may give many external signs of conversion. It is not easy to tell which people in the church have genuine saving faith and which have only an intellectual persuasion of the truth of the gospel, but no genuine faith in their hearts. Kaya nga, ang sabi dito ng materials natin, posibleng merong ibang kasama natin sa church, hindi totoong born again. Okay, ang example natin dyan ay si Judas. Si Judas, 3 years kasama ni Jesus Christ. Okay? Judas had acted exactly like other apostles. When Jesus said that one of them would betray him, they did not turn and suspect Judas. Example, di ba sabi ni Jesus Christ, one of you will betray me tonight. Ngayon, ang sabi ng mga disciple, Lord, ako ba? Ako ba? Ako ba? Walang nagsabi na, si Judas yan, si Judas yan. Bakit? Dahil hindi nila makita na si Judas ay unbeliever. Pakitingin nila kay Judas, believer din si Judas. At may Christian daw na ganon. Akala mo believer na believer, yung pala, hindi. Paano natin malalaman? Sa ngayon, hindi pa nga natin alam kasi nga, they are acting like Judas. Si Judas nga, hindi na-discern ng 11 apostles eh. So ngayon, kailangan ang chichikin natin yung sarili natin. Hindi natin chichikin sa sino kaya sa member namin dito ang parang si Judas. You cannot, hindi ka naman Diyos eh. Si Lord lang ang nakakakita nun. Ang chicken mo, yung sarili mo, baka ikaw yon si Judas. Di ba? So, ganun ang gagawin natin ngayon. Kaya nga ang sabi ni Matthew 26:20, when evening had come, he had sat with the 12. Now, as they were eating, he said, surely I say to you, one of you will betray. They were exceedingly sorrow, and each one began to say, Lord, is it I? Hindi niya sinabing, Lord, si Judas yun, di ba? Si Judas yun. Kundi uncheck nila, ang kagandahan dito sa disciples nito, immediately they check their hearts. Lord, ako ba yun? And that is the good attitude. Lord, is it me who will betray you?
Hindi yung, si Judas yun, for sure si Judas. Walang nagganon. Because Judas is acting like other apostles. So some Christians are like that. Okay, kaya nga merong iba nagfo-fall. Now, ba't kaya sila nag-fall? At ito pang problema diyan sa mga nagfo-fall na yan, yung lumalaya sa church natin. Umalis na nga, maninira pa. Kung ano-ano pang sasabihin sa mga pastor, sa mga miyembro ng church, kung ano-ano pang sasabihin sa mga kapatiran, ganun siya na yung may demonyo sa katawan. Di ba? Yan yun. Alright? So how do we know na hindi tayo yon? How do we know? So alam mo sa sarili mo if you are truly believer. Okay, so siyempre dapat meron kang internal born again experience, internal change, okay, internal searching. That should be our reaction. Letter B, Paul encountered false brethren. Sabi ni Paul, ang dami-dami kong na-encounter na mga false brethren. Galatians 2:4, and this occurred because of false brethren secretly brought in. So merong mga fake na mga brethren na na-encounter itong si Apostle Paul. Okay? And then sabi pa dito sa ating materials, they do the works of God. So itong mga hindi totoong na born again na to, ay ginagawa din nila yung ginagawa mo. Baka mas masipag pa sila sa'yo. Matthew 7:21, not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Okay, and letter D, they understand the truth, but not that they responded to those truth genuinely. So, ibig bang sabihin, alam nila ang truth? Alam nila ang truth. Ang problema lang, hindi sila nagre-respond properly. Okay, alam nila na tama yung ipinapangaral, alam nila, sasabihin nga ng mga unbeliever, ang Bible, salita ng Diyos yan. Ang Bible, banal yan. Pero ayaw naman nilang basahin at ayaw naman nilang ipamuhay. Alright? Alright, so yun din yung ibig sabihin natin dito. Sabi niya, for it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the work of God and the power of the coming age, and who have fallen away, to be brought back to repentance. To their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. Okay? So, impossible daw na ang isang tunay na born again ay bumalik dun sa dati niyang pagiging unbeliever. Bakit ang isang born again ay imposible nang bumalik pa sa dati? Okay, according to this passage, okay, ang isa daw totoong born again, okay, ang totoong dito ay hindi na pwedeng bumalik sa dati. Bakit? Natikman na niya yung heavenly gift. Tasted the heavenly gift. Natikman mo na yun bakit ka pa lalayo? Tapos, who shared in the Holy Spirit? Na-experience mo na ang Holy Spirit. Tapos, verse 5, tasted the goodness of the Word of God. Na-experience mo na yung goodness ng Word of God. And the power of the coming age. Na-experience mo na rin yung power of God. So, imposible na sila ay mag-fall away pa. Imposible na sila ay mag-backslide pa, lumayo pa. Kasi na-experience na nila. Pastor, paano yung mga bumabalik? Baka hindi na-experience. Kaya nga may perseverance, kaya nga nagpupumilit tayong bumalik. And that is the struggle of all Christians. Ang struggle ng isang Christian ay yung ma-maintain niya yung kanyang relationship kay Jesus. That is the struggle of the Christians. Yung iba kasi ang struggle paano yayaman? Paano magpa-party pag Shabbat ng gabi? Yan yung struggle ng mga unbeliever.
Okay, paano makikipaglasingan? Struggle yan ng unbeliever. But the Christians are different. Okay? Kaya nga, it is impossible for those who have once enlightened. Naliwanagan ka na eh. Imposible. Sabi, imposible. Alright? Ang tanong nga natin, paano pag bumalik yung tao? Yun nga, walang experience, walang born again, para lang si Judas. Nakisama lang. Nakisama lang sa atin. Alright? What can give a believer genuine assurance? What will serve as evidence of genuine conversion? Okay, paano natin masisure ng isang believer nga? Okay, paano mo masusure na ikaw nga ay totoong Christian? Number one, ito ang tanong mo sa sarili mo. Do I have a present trust in Christ for salvation? Meron ba akong pagtitiwala kay Jesus Christ? Na kahit anong mangyari, ano man ang mangyari, ako ay secure sa kamay ni Lord. Number two, is there evidence of regenerating work of the Holy Spirit in my heart? May pagbabago ba sa puso mo? Alam nyo, maraming Christian. Alam nyo, dito kami sa New York kasi, dati naming miyembro. Lagi siyang, pinopost niya nang ipinopost sa... Sandali lang ha, sandali lang. Hello? All right, so sorry about this. Okay, so that is it. That is the number two. Is there evidence of regenerating work of the Holy Spirit in my heart? So yung heart natin talagang nag-aano yon na natatransform, nababago. As I have said, meron kaming member dati dito, dati. Talagang pag nasa church, grabing mag-praise and holy hallelujah. Pero pag nakakaaway niya yung ibang tao, grabe magmura. Na-discover ko talagang lumalagotok yung PI. Babae yun ha, babae. Talagang ni-review ko ng todo na hindi ganyan ang tunay na Christian. Na kapag nasa loob tayo ng church, nagwo-worship, tapos kung magmura tayo, talagang PI. At hindi lang isang beses kong narinig. Baka 5 hanggang 10 beses. At kung PI niya, sila pa mag-asawa. Kung murahin niya yung asawa niya, gano'n na lamang at hindi siya nahihiya kahit naririnig ng ibang tao na minumura niya yung asawa niya. So how could you call yourself a Christian? Okay? Unfortunately, galing siya kay Kibuloy at siya'y pastora na kay Kiburoy. Okay? So letter C, do I see a long-term pattern of growth in my Christian life? Meron ba akong pagbabago? So kung nasa iyo yung lahat na yan, do you trust God? Meron bang change sa heart mo? At meron ka bang growth? May pagbabago, merong nag-go-grow ka ba? Kung yan ay nakikita mo, can you answer this genuinely? Praise the Lord, you are believer. Alright, this is your personal assessment to yourself. When a believer stops trusting in Christ and obeying Him, they have no genuine assurance of salvation. Ibig sabihin nun, pag nag-stop ka kay Lord, nako, hindi ka sure sa salvation mo. Alright, in other words, 50-50 ka. Kumbaga sa nasa ICU ka. And they should consider themselves unsaved and turn to Christ in repentance and ask Him for forgiveness of their sins. Alright?
So, yun yung kailangan nating malaman, yung tinatawag nating perseverance of the saints. Dahil ang tunay na Christians ay merong growth. Alright? Sa ating pananampalataya, kailangan meron nga tayong binabanggit na small faith, growing faith, and strong faith. Okay? And then, so yan ang number 1 lesson natin about perseverance of the saints. Number 2, number 10, okay, death and intermediate state. Alright, pag ikaw ay namatay na, pag ang isang Christian ay namatay na. Okay, so ito ang ating position pagdating sa isang believer. Ang position natin sa isang totoong believer, totoong Christian, ay yung merong transformation. Merong pagbabago, may grow. Kaya nga ngayon, konting-konti na lang yung kasalanang nagagawa mo. Hindi ka perfect, pero yung dati mong ginagawang kasalanan, hindi mo na yung ginagawa. Kasi natatransform ka. Now, what is the purpose of death in the Christian life? What happens to our bodies and soul when we die? Pag ikaw ay namatay na, ano mangyayari sa'yo? Ang sabi ng Ecclesiastes, ang mga namatay, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero ang mga buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Alright? Ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay, hindi niya alam kung ano na ang nangyari sa kanya pag siya'y patay na. Okay, so our question now, what happens to our bodies and soul when we die? Okay, first question, why do Christian die? Bakit namamatay ang Christian? Okay, death is not a punishment for Christian. So kapag namatay ako, pag namatay ang mga pastor nyo, hindi ibig sabihin pinarusahan sila ni Lord. Alright? It's not a punishment. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Alright? So, pag tayo'y mga Christian, there is no condemnation. Kaya kung tayo ay alam nating, halimbawa, mamamatay na yung isang Christian, we don't have to judge them. Okay, hindi natin dapat i-judge ang isang Christian kasi panahon na yun, kukunin na ni Lord, Okay, so kaya nga, no condemnation. Okay, letter B, death is the final outcome of living in a fallen world. Remember na tayo ay nakatira dito sa fallen world. Itong tinitirhan natin ay punong-puno ng paghihirap. Nagsimula yan kay Adam and Eve hanggang sa ngayon. Now, gusto mo bang tumira dito forever, for the rest of your forever? Of course, ayaw natin. Gusto mo bang lagi ka na lang nakakarinig ng suffering? Gusto mo bang nakakarinig ka na lang ng rockets? Of course, hindi natin alam. Pero alam natin na tayo mamamatay. Hebrews 9:27, as it is appointed for men to die once, but after this is the judgment. Okay, we know what is judgment. Okay, alam natin, pinag-aralan na natin anong ibig sabihin ng judgment. Judgment of the believers and judgment of the non-believers. Believers will receive reward. The non-believers will receive punishment. Magkaiba yung judgment nila at natin, pero pareho tayong i-judge. Ang judgment sa atin ay anong reward ang matatanggap natin. So, death is the final outcome of living. Gusto mo bang umalis dito sa daigdig na to? Alam nga naman, punta ka ng moon. Kahit nagpunta ka ng moon, mamamatay ka pa rin. Di ba? So, the only course for you to be out of this world is death. Okay. C, God uses the experience of death to complete our sanctification. So kapag namatay na tayo, tapos na yung sanctification mo. Suffering is not a form of God's punishment, but a wisdom that sanctify us. Kaya nga minsan yung Kristiyano na akala natin pinaparusahan ng Lord, nagkakaroon ng suffering, hindi daw pala natin dapat unawain, hindi dapat natin tingnan yon as punishment. Kundi iyon ay wisdom.
Kasi it sanctify us. Alright, sinasanctify ni Lord yung ating kaya nga 'pag tayo ay na-ospital, nagkasakit, huwag kang madi-disappoint. Huwag kang magtatampo kay Lord kapag nagkasakit ka kasi sinasanctify ka ng Panginoon. Kapag ikaw ay hindi tama ang response mo sa Diyos at nagkasakit ka, ay mali yung iyong born again experience. Dahil ang tunay na nakakilala kay Lord, magre-rejoice kasi sinasanctify siya ng Panginoon. Alright? Hebrews 2:14, inasmuch as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Ibig sabihin, tayo ay mga anak ng Diyos, okay? Pero naandito tayo sa daigdig. Naandito pa tayo sa daigdig at itong daigdig natin at itong tinitirhan natin ay naandi tayo sa suffering, sa kasalanan. Okay, kaya lang may process ang Panginoon. Okay, merong way siya para tayo ay kung tayo man ay mamamatay, makakaharap tayo sa Kanya. At minsan at kalimitan yung sakit natin, iyon ang nagsa-sanctify sa bawat isa sa atin. Kaya kapag ang isang tao ay nagkasakit at natuloy yon sa kamatayan, abay pasalamat siya. Dahil kung 1 buwan kang nagkasakit, 1 buwan kang binigyan ni Lord ng chance na mag-repent. Kung 3 buwan, 3 months kang binigyan ni Lord na mag-repent. Kasi that is a process of sanctification. Kaya nga God uses the experience of death to complete our sanctification. Kaya kung kayo ay magkakasakit, huwag kayong masyadong magkakaroon ng madi-depress. Katunayan, dapat kang matuwa dahil way ni Lord yon, it's either nire-repair yung body mo, yun ang tandaan natin yun ang terminology yung ginagamit namin dito sa New York. Kapag ang isang member ay na-ospital, ang lagi namin sinabi ay nire-renovate ni Lord yung body mo. Para yung lumang kotse na anong ginagawa natin sa overhaul. Kasi gas-gas na yung sasakyan. So, kailangang i-overhaul natin. Pag na-overhaul na, pwede na naman tumrabaho. Pwede na naman gamitin sa mga long mile. That is the same thing with our body. Ang body mo, imagine, 50 years mong ginamit yan araw-araw. Kumakain ka ng mga lahat ng pagkain, non-kosher, lahat kinakain natin. Kung hindi masira yan at magasgas. Now, kailangan ng overhauling. At minsan, hindi na kayang i-overhaul, mamamatay ka na lang. So ngayon, be sure na pag namatay ka, nagkaroon ng sanctification. Now, kung pinagaling ka ni Lord, praise the Lord. Na-overhaul ka ni Lord, hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Alright? Letter D, our experience of death completes our union with Christ. Sasabihin ng iba, mahal mo ba si Lord? Yes. Ba't takot kang mamatay? So, ibig sabihin, hindi ka ba handa kay Lord? Sasabihin natin, wag pa muna, Lord, kasi may project pa ako. Mas mahal mo yung project mo kay Lord. Kaya be ready. Ready tayo always. Okay? For to me to live is Christ and to die is gain. But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor. Okay, sabi ni Paul dito, for me to live is Christ, to die is gain. Kung mamamatay ako, magge-gain ako. Pero sabi niya, but if I live on in the flesh, pero kung ako'y mabubuhay pa, this will mean fruit from my labor. Ibig sabihin, kung ako'y mabubuhay pa, kailangan pa pala akong magkaroon ng fruit. Kailangan akong magpatuloy pa. Tapos ang sabi ni Paul, yet I shall choose. Yet what I shall choose, I cannot tell. Ano ang pipiliin ko? Sabi ni Paul, siyempre hindi ko masasabi. Tapos, for I am hard between that pressed to two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better.
Kaya nga sabi ni Paul, mas mabuti pa pumunta na kayo kay Lord. Mamatay na ako, mapa-kay Lord na ako. Kasi mas better na mapapunta ako kay Lord, kaysa sa manatili ako dito. Yun yung desire ni Paul. Okay, siyempre sa atin naman, tayo naman mga Christian, siyempre may mga projects pa kayo, may mga family pa kayo, may mga anak pa kayo. Kaya lang, if God will take you on the spot, be ready. Kailangan be ready. Kung anak ka naman ng Panginoon, you will be protected and your family will be protected by God. Okay, you must be ready. Okay, you must be ready. That is the point of the Bible. Letter B, how shall we think? How should we think of our own death and the death of others? So, paano mo titingnan yung sarili mong kamatayan? Okay, number 1, your own death. View it not with fear, but with joy and confidence at the prospect of going to be with Christ. Hindi ka daw dapat matakot. Kailangan dapat kang mag-rejoice. Alright? Alam niyo, minsan ang process kasi ng death, yung process of death, yun yung kinakatakutan ng ibang tao. Kailangan ka pang magkasakit, kailangan ka pang maghirap, kailangan ka pang ma-opera, kailangan ka pang lagyan ng napakadaming syringe sa katawan. Yun yung kinakatakutan ng ibang tao. Pero sa totoo, kahit ano pa ang gawin mo sa katawan na yan, kailangan may excitement ka kung tayo ay kukunin na ng Panginoon. Hindi dapat fear. Okay? Dapat joy. At yun ang itinuturo ng Bible. Okay? Nung unbeliever, yung mga unbeliever, dapat silang matakot. Kasi hindi nila alam ano ang mangyayari. Ikaw, syempre, di ba? Kaya nga tayo takot sa darkness. Bakit ang tao ay takot sa dark? Takot tayo sa madilim. Kasi hindi natin alam kung ano yung dilim. Hindi naman dilim si Jesus. Ba't ka matatakot? Liwanag nga si Jesus eh. Yun. Kaya nga ang sabi dito, view it not with fear, but with joy and confidence. Kasi makikita mo nga, going to be with Christ. Alright? 2 Corinthians 5:8. For we are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Okay? Sabi ni Paul, confident ako and I am well pleased. Okay? Rather to be absent. Mas mabuti pang absent ako sa body and then kay Lord ako. So ano yung absent? Ano yung aalis sa body? Yung kaluluwa mo na yung tunay na ikaw. Because the real you is the soul. Di ba? Pinag-aralan natin yan. Yung nature ng humanity. The real human is the soul. So yung soul na yon, pag umalis yan sa body, yung body mo, ililibing lang yan. Pero hindi yan ikaw. Dahil ang tunay na ikaw ay yung soul na aalis dyan sa body na yan. Right? Kaya nga yung iba, mas pinapaganda yung physical, pinapaganda yung body, bumibili lahat ng ahaba, lahat ng klase ng ahaba, bibilin para lang mapaganda at mapasexy yung katawan. Pero yun namang soul, kinakalimutan. Alright? Ganyan ang mga wala kay Jesus. Okay, so how about the Christians? So yun yung tingin sa sarili mo. Okay, pag ikaw ay mamamatay, let it be with joy. How about yung mga Christians? Okay, hindi tayo dapat maawa sa mga Christian na namamatay at nagkakasakit. Kailangan natin mag-pray. Ang kailangan natin ay tanggapin. Okay, ano yung nagsabi dito sa Christian? We will experience genuine sorrow. Pag namatay, halimbawa, namatay si Pastor Perdi, syempre, malulungkot kayo. But mixed with joy that they have gone to be with the Lord. Siyempre, masaya tayo, malungkot, pero masaya. Kasi kay Lord na siya. It is not lack of faith to express pain and sorrow when our Christian brethren had departed. Alright, so kung nawala man siya, siyempre nalungkot ka, but alam natin, He is now with the Lord.
Acts 8:2, and devout men carried Stephen to be burial and made great lamentation over him. Nalungkot sila nung mamatay si Stephen. Remember, si Stephen ay in-stone. Nalungkot sila, pero alam nila, Stephen was with the Lord. Okay, so ganun ang attitude natin. How about yung mga unbelievers? The death of unbelievers. The sorrow we feel is not mingled with the joy of assurance that they have gone to be with the Lord forever. This sorrow is deep and real. Romans 9:1. I tell you the truth. I tell the truth in Christ. I am not lying. My conscience also bearing me with witnesses in the Holy Spirit that I have great sorrow and continual grief in my heart. For I could wish that I myself were accursed for Christ, from Christ, for my brethren, my countrymen according to the flesh. So sabi ni Paul, nalulungkot ako kasi yung mga unbelieving countrymen ko. Sino yung mga unbelieving countrymen niya? Yun yung mga Jewish na ni-reject si Jesus. Kasi maraming mga Hudyo ni-reject si Jesus Christ. At ang sabi niya, I have great sorrow and continual grief in my heart. Kasi nga, hindi nila tinanggap si Jesus, who is the author of salvation. Okay, so iyon yung ating response sa kanila. Hindi yung, buti nga namatay ka. Alright? Kundi nakakalungkot. Kasi pupunta sila sa, hindi sa Diyos, kundi dun sa opposite. So what happened when people die? Alright? The soul of believers go immediately into God's presence. Death is temporary separation from fleshly body. So pag namatay ka, immediately, if you are believer, you will go into the presence of God. Asan yung ating mga references dyan na pupunta ka nga sa God? 2 Corinthians 5:8. We are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So, yun yung ine-explain ni Paul. Okay, ine-explain ni Paul na pag ako'y namatay, absent ako sa body. Pero present naman ako sa Lord. Ang question natin, nasan si Lord? Nasa purgatorio ba? Nasa hell ba? Of course, si Lord ay nasa heaven. At ang sabi ni Paul, present ako kay Lord kapag ako'y namatay. Okay? And then Philippians 1:23. For I am hard pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. So pag tayo'y namatay, ito ang ating mga verses. Okay, kaya nga ang tanong, pag ang isang tao ay namatay, saan pupunta? Sa heaven. Asan ngayon ang iyong reference? Marami kasing mga critic ngayon, especially sa Facebook. Makakabasa kayo sa Facebook na hindi totoo na tayo pupunta ng heaven. Hindi totoo na ang tao ay pupunta kay Jesus. Dahil wala daw ganong turo nung unang panahon. Pero yan ang sinasabi ni Paul. Yan ang sinasabi ng New Testament. At si Jesus Christ din, nagsasabi niyan na may heaven. So, yon ang ating pananiniwalaan. Kaya remember these two verses. Kapag ang isang tao, nagpagtinanong kayo, kapag ang tao ay namatay, saan pupunta ang tao? 2 Corinthians 5:8. Huwag nyo basta sasabihin na, heaven. Basta't ang answer natin ay, according to Paul, pag daw siya'y namatay, he will be with Jesus. Anong verse natin yan? 2 Corinthians 5:8 and Philippians 1:23. At iyon ay inapprove ng God. Inapprove ni Jesus Christ yun. Alright? At yun ang ating pananampalataya. What will happen to believers? Okay, how about the unbelievers? The soul of unbelievers go immediately to eternal punishment. The Bible never encourages us to think that people will have a second chance to trust in Christ after death. Jesus' teaching about the rich man and Lazarus gives no hope that people can cross from hell to heaven after they died. Hindi totoo yung itinuturo ng Roman Catholic na kapag ikaw ay namatay,
may chance ka pang mapunta ng heaven. Okay? Kahit ikaw ay makasalanan. Ang paniwala kasi ng Roman Catholic ay ganito. O, listen to this. Kapag ikaw ay Roman Catholic, kahit anong sama mo pa, ikaw ay nasa ilalim ng grace of God. Okay? Dahil ikaw ay Roman Catholic, may grace sa'yo si Lord. Kaya pag ikaw ay namatay, bibindisyonan ka lang ng pare, ipagpe-pray ka lang ng pare, sa dadating ang panahon, ang kaluluwa mo ay mapapapunta ng heaven. Kasi nandun ka sa grace of the Roman Catholic Church. Pero hindi ganun ang turo ng Biblia. Alright? Maling-mali yung turo ng Biblia. Okay, sabi dito sa Luke 16:26, and beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. So walang pwedeng mag-transfer. Okay, and I believe, alam nyo na yan, narinig nyo na yan. Alright? Hebrews 9:27, and it is appointed for men to die once, but after this, judgment. So, saan pupunta ang mga unbeliever? Unbelievers will go immediately to eternal punishment. Kaya nga nakakalungkot, maraming unbeliever ang hindi nalalaman to. Okay, now may mga maririnig tayo sa Biblia, mga teaching, ang hell ay nilikha ng Diyos para sa mga evil spirit, para sa mga demons. Pero ang mga tao gustong pumunta doon. Hindi gusto ng Diyos na ang tao o ang kaluluwa ng tao ay may mapapunta ng hell. It is man's choice kung siya ay pupunta sa hell. Alright? The scripture does not teach about purgatory. Okay? Hindi itinuturo ng Bible ang purgatory. The scripture does not teach us to pray for the dead. Wala tayong makikita sa Bible na itinuro ni Moses to pray for the dead. Hindi itinuro ni Moses na ipanalangin natin ang kaluluwa ni Miriam o ang kaluluwa ni Aaron o ang kaluluwa ng mga namatay na ninuno. Walang ginawang teaching na ganon si Moses. Alright? Sa New Testament, wala din tayong teaching na ganon. Bakit ang Roman Catholic may teaching na ganon? At saka ang ibang Jewish. Ito ang teaching ng 2 Maccabees 12:42 to 45. Alright, makikita nyo. Okay, Sister Marie Chris, can you please read this? 2 Maccabees 12:42 to 45. And so, betaking themselves to prayers, they besought him, but the sin which had been committed might be forgotten. But the most valiant Judas exhorted the people to keep themselves from sin, for as much as they saw before their eyes what had happened, because of the sins of those that were slain. 43. And making a gathering, he sent 12,000 drachms of silver to Jerusalem for sacrifice to be offered for the sins of the dead, thinking well and religiously concerning the resurrection. For if he had not hoped that they were slain should rise again, it would have seemed superfluous and vain to pray for the dead. And because he considered that they who had fallen asleep with godliness had great grace laid up for them. Okay. Thank you. Thank you, Sister Chris. Okay, so saan natin makikita itong 2 Maccabees? Ang 2 Maccabees ay tinatawag nating apokrypha. Okay, ang apokrypha ay hindi kasama sa Bible at itong 2 Maccabees ay tinatawag nating history.
History lamang to, historical record ng mga Israelites. At itong nagsulat nito ay isinulat to noong 160 BC. 160 years before Jesus was born. Okay? So ngayon, nagkaroon ng giyera sa Israel nung mga panahon na yon. May giyera. Ngayon, maraming mga Hudyo ang namatay. Okay, maraming mga Hudyo ang namatay noon. Now, ang sabi ni Judas, hindi si Judas Iscariot, kundi si Judas the Maccabees. Okay, 160 before Jesus. Sabi ni Judas, aba ay kailangan mag-offering tayo. Kumuha tayo ng 12,000 dracham. Ano yung 12,000 dracham? Yan yung pera ng Romans nung unang panahon. Pera yan, sorry, hindi ng Romans, kundi pera yan ng mga Syrians. Okay, ang Israel nung mga panahon na yon ay under ng Syria, under ng Greece and Syria. At ang pera nilang ginagamit noon ay hindi dollars, hindi shekel, kundi drachms o drachma. Okay, drachma. Ngayon, ang sabi ni Judas, marami tayong mga kababayan na namatay. Now, saan pupunta ang kasalanan nila? Saan sila pupunta? Ang sabi ng iba, sabi ni Judas, o sige, mag-ipon tayo ng pera, 12,000 drachmas of silver. Tapos dalhin natin yan sa Jerusalem at i-offer natin sa temple para ang kanilang mga kasalanan ay mapatawad. Okay? So, iyon ang kanilang ginawa noong unang panahon. Now, ngayon, ginawa yan ng Romano Katoliko. Ito ang kanilang basis na mag-offer tayo sa kasalanan ng mga namatay para sila ay patawarin. Now, ang question, itinuro ba yan ng New Testament? Ang answer natin ay hindi. Unang-una, yung Second Maccabees ay hindi naman kasama sa Bible. Ngayon, kasama yan sa Roman Catholic Bible. Kaya tuloy, ginagamit nila yan. Okay? Ngayon, ang mga Israelites, ang mga Hudyo, hindi yan isinama. Kaya tayo tuloy mga Christian, mga Protestant, inalis natin yan. Inalis yan ni Martin Luther sa ating Biblia. Kaya iba ang Bible ng Catholic, iba ang Bible ng Protestant. Hindi lang Catholic ang naniwala dito, kundi pati Greek Orthodox. Kaya tuloy ang mga Greek Orthodox, kapag ikaw ay namatay, maglalagay din ng kandila, maglalagay din ng flowers, magkakaroon din ng offering para yung kasalanan ng namatay ay mapatawad. Ngayon, hindi tayo naniniwala dyan dahil hindi ganyan ang turo ni Jesus Christ sa New Testament. Hanggat buhay ka, humingi ka ng tawad dahil pag namatay ka na, tapos na yon. At sa Biblia, sa Old Testament, wala ding turong ganyan. Okay, sino lamang ang gumawa ng ganito? 2 Maccabees 12:42-45, hindi naman scripture, hindi naman kasama sa canon, kundi isang history. At yan ang mali. Alright, yan yung mali ng, kaya nga sabi the scripture does not teach us to pray for the dead. Kaya hindi natin dapat ipanalangin ang dead. Ipapanalangin mo ba yung mga nasa impyerno na pumunta ng langit? O ipapanalangin mo pa ba yung mga nasa langit na mapapunta ng langit? Nasa langit na nga eh. Bakit mo pa ipagpe-pray? At ang sabi ni Jesus Christ dito, sa Luke 16:26, yung mga naririto, hindi pwedeng pumunta dyan. At yung naandyan, hindi pwedeng pumunta dito. Yun ang clear na turo ng New Testament. Samantalang ang Apokripa, itinuturo ng Apokripa na hindi naman biblical at hindi naman inspired ng Holy Spirit na mag-offering tayo, mag-pray tayo sa mga namatay. Kasi sila din naman ay magkakaroon ng resurrection. Okay, kaya tuloy,
Maling-mali yung na-accept, na-adapt ng Roman Catholicism. Maling-mali yung teaching na yun. Okay? So if you have question here about this, isulat nyo at sasagutin natin yan. Alright? Letter E. The Old Testament saints' experience in Scripture seemed that they also entered into heaven and enjoyed the time of fellowship with God. However, it may be that additional rich blessing and much greater rejoicing came to them when Christ returned to heaven. Genesis 5:24. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. 2 Kings 2:11. Elijah went up by a whirlwind into heaven. Matthew 22:31. But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by God, saying, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob? God is not the God of the dead, but of the living. In Psalm 16:10, you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. Alright, so ito ang belief natin. Bago pa man si Jesus Christ ay ma-resurrect, lahat ng mga saints sa Old Testament ay kasama ni Abraham sa tinatawag nating Abraham's bosom. Yung Abraham's bosom na yon ay tinatawag ding Sheol. Kaya lang dun sa Sheol na yon, merong compartment para sa mga believers. At meron din namang compartment para sa mga unbelievers. Nang si Jesus Christ ay na-resurrect at umakyat sa langit, isinama ni Jesus Christ yung kagrupo ni Abraham, na kung tawagin ay Abraham's bosom. So, nasa na ngayon sila Abraham? Nasa heaven na sila. Alright? Kaya pag tayo'y namatay, mga Christians, ang punta natin ay hindi doon sa Abraham's bosom. Ang punta natin ay kung nasaan si Jesus. Alright? Nasaan ba si Jesus? Nasa heaven. At doon tayo pupunta. Eh, ano nangyari dun sa Abraham's bosom? Wala na yon. Dahil sabi nga ni Paul at saka ni Peter, binuksan ni Jesus Christ yon. At dinala lahat ng naandon papuntang heaven. Okay? So ano nangyari doon? Nawala na yon. Alright? So sa atin bilang believer, ang ating destination ay straight, going to God. Kaya nga sabi dito ni Abraham, dalawa yung compartment ng mga comforted at compartment ng mga tormented. Pero yung mga comforted, yun yung dinala ni Jesus papuntang heaven. Alright, paano natin masasabi na yung mga Old Testament believer ay saved? Sila yung mga naghihintay sa Messiah. Sila yung naghihintay dun sa Savior. At nangyari yan, panahon ni Jesus Christ. So, eto yung huling-huli nating pag-aaralan sa salvation. Ito yung pinaka-last. Okay, ito yung pinaka-last natin. Alright? Yung tinatawag nating glorification. So, ang ating salvation ay nagsimula dun sa grace of God at magtatapos sa glorification. Okay? Sino lang yung mag-glorify? Yun lamang nagkaroon ng Spirit of Jesus Christ. Glorification is the final step in the application of redemption. It will happen when Christ returns and raises from the dead bodies of all believers for all time who have died, and reunites them with their souls, and changes the bodies of all believers who remain alive, thereby giving all believers at the same time perfect resurrection bodies like His own. So hanggat hindi pa tayo nagkakaroon ng glorified body na katulad ng body ni Jesus, hindi pa complete ang ating salvation.
Sa ngayon, tayo ay nasa process ng salvation at naandun tayo sa stage ng sanctification and perseverance of the saints. Okay, kaya nga nagpe-persevere ka kahit minsan tinatamad ka, nanghihina ka, napapagod kang pumunta ng gawain, pupunta ka pa rin kasi nagpe-persevere ka. Alright, letter A. Scripture supports the glorification of body. Okay, meron tayong Job 19:25. For I know my Redeemer lives. He shall stand at last on the earth. And after my skin is destroyed, sabi niya, after my body is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God. So, ito yung gustong mangyari ni Job. Si Job nagkasakit, nagkaroon ng problema sa kanyang skin, sa kanyang body. Pero sabi niya, after this, okay, I shall see God with my flesh. Ibig sabihin doon ni Job, magkakaroon siya ng new flesh. New flesh, ibig sabihin glorified body. Alright? Isaiah 26:19. Your dead shall live together with my dead body, they shall arise. Awake and sing, you who dwell in dust, for your dew is like the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead. Pinapakita dito ni Prophet Isaiah na ang mga tao daw na naandito sa daigdig, nandun sa earth, yung nakalibing sa earth, ay ika-cast out. Ibig sabihin, ibobomit. Parang yun nangyari kay Jesus Christ, magkakaroon ng resurrection, bigla silang lalabas doon sa body, doon sa earth, doon sa lupa. And then in Daniel chapter 12:2, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Ibig sabihin yan, magiging mabubuhay, which is very known to us already. What will our resurrected bodies are like? 2 Corinthians 15:42. So also is the resurrection of the body. The body is sown in corruption, it is raised in incorruption. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown in natural, it is raised a spiritual body. May binabanggit si Jesus Christ na ang ating daw katawan ay para lamang buto ng kernel. It's just like a kernel. It's just like a buto ng mais. Ang buto ng mais, kapag inilagay mo yan sa lupa, iyan ay after few days lalabas na mais din, pero hindi na buto, kundi mais na bagong body. At doon ikino-compare tayo sa ngayon, tayo ay naandito sa lupa. Yung mga namatay, para silang mga corn na itinanim sa lupa. Alright, and then time will come, mabubuhay sila, magkakaroon ng bagong body. Pero hindi na katulad nung buto na itinanim. At ganun din ang mangyayari sa ating physical body. Hindi na katulad nung dating body natin. Kaya nga ngayon kahit ano pang daming ahaba bilhin mo, kahit ano pang gawin mo, tumatanda ka, 'di ba? Dati-dati mukha ka lang 16 years old, 25 years old. Ngayon mukha ka ng losyang. O, kasi tumanda ka na. O, ganun din ang mga lalaki. Dati, akala mo bagets na bagets. Eh ngayon talagang you cannot stop aging. At ang mga babae at lalaki, when you reach the age of 45, ang dami ng sakit na nararamdaman. Alright? Eto na yung sakit, naglalabasan na lahat ng klase ng sakit when you reach the age of 40. 45, lalo na pag 60 ka na. Okay? Kasi, this is life. All right, Philippians 3:20, for our citizenship is in heaven, from which we also eager wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious body
according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Alam nyo, ang pagiging, when you reach the age of 50, kalahating century na yon ng buhay dito sa daigdig. Okay, pag nakakalahating century ka na, bilang na yung buhay mo. Kung ilang taong ka na lang titira. At ang problema, kung kailan ka tumanda, doon ka na lalong nahihirapan. At kung kailan ka nahihirapan, mas lalo kang mag-persevere sa iyong faith. Okay, dahil malapit ka nang kunin ni Lord. Okay? Hindi ka pwedeng mag-relax. Mas lalo kang dapat maging faithful kay Lord. Dahil malapit na yung bilang ng iyong kamatayan. Okay? So, our goal is to be glorified body. Ang tawag natin doon ay Christ-likeness. That is our goal on earth. Christ-likeness. Maging katulad ni Jesus. Okay? The entire creation will be renewed as well. Alam nyo, sa second coming ni Jesus, hindi lang tao ang mag-glorified, kundi ang mga halaman at mga hayop, machi-change din. Akala natin tao lang ang babaguhin. Hindi, pati yung atmosphere, pati yung mga bagyo, pati yung mga hurricane, pati yung lahat ng sunstorm, lahat yon ay mawawala at babaguhin ni Lord. Ang ihihil ni Lord at ang ire-renovate ni Lord at ang i-change ni Lord ay ang buong universe. Tayong mga tao ay isa lamang sa mababago. Pero pati yung mga hayop nyo na hawak-hawak nyo ngayon, kung kayo may mga aso, pusa, mga kalabaw, everything will be changed. Alright? Paano yon? I don't know. Hindi ko pa na-experience. Pero iyon ang ating faith. Ang paniwala natin, everything will be changed. Look at Romans 8:19. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the Son of Man. For the creation was subject to futility not willingly, but because of Him who subjected it in hope. Ibig sabihin pala, pati pala tong mga halaman, hindi natin alam, they are groaning. They are waiting for the salvation. Pati yung mga hayop na, akala kong makakapagsasalita lang yung mga hayop na yan. Kung makakapagsalita lamang ang mga nandun sa ibon at mga ibon at nandyan sa ocean at dagat, lahat sila ay katulad natin, waiting for the final redemption. Kaya nga, for creation was subjected to futility. Tapos look at verse 21. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. 20, for we know that the whole creation groans and labor with birth pangs together until now. Not only that, we also, who have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. So, ang salvation na gagawin ni Jesus Christ ay hindi lang tao. Kaya si Jesus lang ang makakagawa nun. Hindi kayang gawin ni Virgin Mary yun. Hindi kayang gawin nila Buddha yan at nila Muhammad. Ang kaya lang gumawa niyan ay Diyos. At pag si Lord ang nagkaroon ng salvation complete, the entire universe will be saved by God. Ayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, akala natin tayo lang ang nag-groan, tayo lang nahihirapan. Hindi natin alam, pati mga hayop na yan, mga halaman na yan. Kung makakapagsalita lang sila o mariintindihan lang natin ang kanilang usapan, baka masyak tayo. They themselves are groaning and waiting for the salvation. All right? Letter D, the unbelievers will be raised for judgment on the day of final judgment. Ito lamang ang problema sa unbeliever.
hindi sila magkakaroon ng body na katulad natin. Okay, pero sila'y mabubuhay hindi upang bigyan ng another chance, kundi upang itapon sa lake of fire. John 5:29. Those who have done good to the resurrection life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. Bibigyan sila ng bagong body, pero hindi glorified body. Hindi katulad ng body natin na katulad ni Jesus Christ. Kung sila man ay magkakaroon ng body, yon ay body fit for lake of fire. Yung ating body, fit for heaven. Pero yung body nila, fit for the lake of fire. Katulad ng mga demons. Dahil ang demons will be thrown by God to the lake of fire also. Kaya nga itong lake of fire, para lamang yan sa mga demons. Pero yung mga unbeliever na nag-reject kay Jesus, dun din ang kanilang destination. At iyon ay choice nila. Bakit ko sinabing choice nila? Ni-reject nila yung salvation na ini-offer ng God. Alright? So sa atin bilang Christian, how do you understand that? Okay? Kaya nga sasabihin ko sa inyo, yung salvation na nanggaling sa atin, hindi natin sarili yon. Salvation belongs to God. At yung salvation na tinanggap natin, it is only a grace from God. Grace lang ni Lord yon. And if Jesus will remove the grace from you, babagsak ka. Kung let's say inalis ni Lord yung grace sa mga Christian, lahat tayo mawawala ng desire. Kaya ka may desire is because of grace. Kaya mo nagagawa ang ministry because of grace, because everything has started from the grace of God. Okay? Nagsimula ang salvation sa common grace. Sumunod election, sumunod gospel, regeneration, conversion, justification, adoption, sanctification, perseverance of the saints, death, and the last is glorification. We are not there yet. Wala pa tayo doon. Wala pa tayo sa completion of salvation. Pero alam natin, our salvation will be completed. Mako-complete ang salvation natin. Ano ang assurance mo na ang salvation mo ay mako-complete? Yung Holy Spirit. The Holy Spirit gives you a guarantee. Okay? Ang Holy Spirit para yang seal. Okay? Kung kayo ay nagpapadala ng mail, yung sulat. Kapag ang sulat ay pinadala mo na walang seal, hindi yun makakarating sa padadalan mo. Pag walang stamp. Sabi ni Paul, ang Holy Spirit is our stamp. At ang Holy Spirit ang magdadala sa iyo papuntang heaven. Alright? So, iyon ang ating assurance of salvation. Kaya, be sure na you have the Holy Spirit. Alright? Paano ko malalaman na ako'y may Holy Spirit? Pag nabago ka. Kung nakikita mo, let's say nakikita mo, walang makaka-assess niyan, my brother and sisters. 3 lamang ang nakakaalam kung nagbago ka na. Number 1, ang Diyos. Alam ng Diyos kung nagbago ka. Number 2, sarili mo. Alam mo kung nagbago ka. Sino yung pangatlo? Si Satanas. Alam ni Satanas kung nagbago ka o hindi. Yun lang yun. Kasi ang mga tao pwedeng makita, nagbago ka na, pero hindi naman namin nakikita yung puso mo eh. Wala nakakakita niyan. Pero nakikita ni God, nakikita mo. Si Satan, yung kanyang mga demons na nakaka-loiter na hindi naman natin nakikita.
All right. All right. So before we close it, any question for the gift of salvation? Wala na? Sister Loida, do you have any question? Yes, Pastor, kala ko, Pastor, di pa tapos. Meron kong question, Pastor, doon sa kay Judas. Sabi mo kanina kasi na Judas did not discern even one of the disciple. So meaning, Pastor, not all the time tayo, Pastor, nakaka-discern. Hindi siya na-discern ng kanya mga disciple, ng mga Yes. fellow believers. Yeah, kaya nga minsan hindi mo din madi-discern. Nakon. So hindi maganda yung sabihin sa'yo, Pastor, kahit believer na, si sister hindi nakaka-discern. Hindi rin magandang sabihin kasi hindi pala all the time nakaka-discern tayo. Yeah, hindi naman tayo perfect. Hindi mo Yes, naman Pastor. nakikita ng puso ng tao. Kaya nga kailangan kang mag-grow sa discernment. Kasi kailangan nag-grow dahil hindi ko mo meron kang may gift ka, perfect na yon. Example, yung mga worship leader. Kahit magaganda boses nila, hindi nangangahulugang perfect na yung kanyang boses. Okay, pero meron pa ring space for growth, di ba? Yung mga musician, kahit magagaling sila, pero alam natin hindi rin sila perfect. May space for growth pa rin. Yung teaching, example ako, teaching ministry, alam kong hindi perfect yung itinuturo ko. Pero may growth ako may space for growth pa rin. Okay, so yung mga disciple, hindi nila na-discern na si Judas ay ganon. Kasi hindi pa sila matured. Hindi pa sila growth. Hindi sila nag-grow pa noon ng mga panahon na yon. Wala pa din silang baptism ng Holy Spirit. Okay? So ngayon, sa atin, sa panahon natin ngayon, pwedeng mangyari sa atin yon. Kaya lang, again, God who knows everything, si Lord ang gagawa ng paraan para ma-expose yung tao. So, na-expose si Judas. Na-expose si Peter. Now, ang question, ano ang response ni Judas? Nagpakamatay siya, imbes na humingi ng tawad kay Lord. Pwede naman siyang patawarin ni Lord. Pwede naman siyang bigyan ni Lord ng another chance. Di ba? Katulad ng ginawa ni Lord kay Peter. Si Peter, sinabihan ni Lord na, you will deny me 3 times. Pero hindi matanggap ni Peter. No, sabi ni Peter, no, I will not deny you. I will be with you, even in prison and unto death. Ngayon, servant girl lang ang nagsabi. Di ba kasama kanila? Isang servant girl lang ang nagsabi. Di ba kasama kanila? Anong sabi ni Peter? Hindi. Tapos another servant girl. Hindi. Tapos another woman pa. Sabi ni Peter, cross my heart, hindi ko siya kilala. Sumpa man, mamatay man ako, hindi ko kilala ang taong yan. Ganon ang translation sa Tagalog. So, ibig sabihin, kailangan talagang mag-grow. Kasi minsan, hindi nga tayo, akala natin, ang lakas na natin. Now, katulad niyan, dito sa Amerika, ang labanan dito ngayon, are you pro-Israel, pro-Palestine? Dadating ang panahon, yan ang gagamitan ng Antichrist. Sino ang pro-Israel, pro-Palestine? Lahat ng pro-Palestine, dito kayo sa left. Lahat ng pro-Israel, dito kayo sa right. At lahat ng nasa right, pugutan ng ulo yan. Will you stand for Israel or will you stand for humanity, for humanity's sake? Ganon kasi ang cause ng Palestine yan. For the sake of humanity. Tayo, for the sake of the Bible. Yun ang stand natin. Hindi for the sake of humanity. Yeah. Kaya tayo tumatayo sa Israel because the Bible said, ganon. Ito ang sabi kasi ng Bible. Hindi dahil sa for the sake of humanity. Okay. So, humanity din naman yung sa Israel. Kaya lang, mas marami ang casualty ng Palestine. At ang isa pa, ito ang nakasulat sa Biblia. At ito ang ipa-follow namin. Kahit mahirap unawain, ito pa rin ang ipa-follow namin. Kahit mahirap unawain yan. So, yun yung atin. So, ano ang dapat natin gawin?
mag-grow, mag-grow, mag-grow. Kaya yung question mo na wala bang discernment yung mga disciple ni Jesus Christ? Wala. Ibig sabihin, ibig sabihin mga baby Christian pa sila noon. Nung sila'y nabaptize ng Holy Spirit, ayun na, nakita na nila lahat. Kaya kailangan ang Holy Spirit, di ba? Kaya kailangan natin ng Holy Spirit para pag nag-decide ka, tama. Dahil pag mali ang spiritual knowledge mo, ay nako, kung ano-ano na lang ang paggagawin natin. Mhm. You Yes. see? Yeah. Pastor, sa pa, Mm. medyo matatawa ka siguro sa question mo kaliwa. Kasi Pastor, sabi mo, dinala ni Jesus yung, di Pastor, nung na-resurrect po siya, ay dinala niya pa yung Abraham bosom. Ngayon, Pastor, yung pong Garden of Eden, di ba wala na nga, hindi natin nakikita. Dinala rin ba ni Jesus yun noon? Nung siya Wala. na-resurrect? Nasira yun nasira yun nung panahon ni Noah. Ay, nasira na lang, Pastor. Di Okay. ba? Kala ko kasi, Di ba nasira ng Mhm. baha? Ilang araw yung baha sa lupa? 150 days. Alright? Oh. So in 150 days, nawasak lahat ang yung mga garden, nawasak lahat ang ecology dito sa Earth. Okay, nawasak lahat yon. So ano nangyari dun sa Tree of Life? Well, pagdating kasi natin sa Book of Revelation, may Tree of Life doon. Mhm. Okay, pagdating sa Tree of Life. Now, nobody can tell. Hindi natin masabing, hinigop ba ni Lord yung Tree of Life, pinapunta ng heaven? We do not know. Pero alam natin na may tree sa heaven. Pero yung Tree of Life na yon, na binigay na lamang ni God, tree lang yun ordinary lang na tree yun yung Tree of the Knowledge and Tree of Life, ordinary lang yon. Kaya lang, yung Tree of Life na yon, ang mysterious John, hindi yung tree. Ang mysterious doon, yung command ni God. Kung kinain mo itong tree na to, na kung tawagin ay Tree of Life, yan yung magbibigay sa'yo ng eternal life, Adan. Kung kinain mo lang sana yung Tree of Life, kahit kainin mo pa rin ang Tree of Knowledge, wala nang effect sa kanya yon. Kasi nakain mo na ang Tree of Life. Kaya tayo ngayon, eto ngayon yung picture natin. Kapag tayo'y glorified body na, may glorified body na tayo, syempre, okay, nagkaroon na tayo ng bagong body. Yung mga payat, naging okay na. Yung mga tabang-taba, naging sexy na rin. Di ba? Nabago na tayo, para na tayo. Ang tsura natin, Jesus. Yung mga dambuhala yan, para na tayong glorified Jesus. So pag glorified Jesus tayo, glorified body, kahit ano pang kasalanan ang makita mo, wala nang effect sa atin yon. Hindi mo gagawin yon. Kung hindi, wala ka ng interest. Paano yon? I don't know. Ang alam ko, wala na tayong interest. Katulad ni Jesus, walang interest sa kasalanan. Katulad ng angel, sila Gabriel, walang interest sa kasalanan. At katulad ng God, walang interest sa kasalanan. Pero alam niya ang kasalanan. At yun ang ating goal. Yun ang goal ko sa buhay. I pray, Lord, na wala na akong interest sa kasalanan. At dun tayo, yun yung final destination natin. Glorified body. Kaya kahit ano pang mangyari dyan, tingnan nyo sila Michael, Gabriel, yung mga angel. Kahit makita pa nilang kasalanan, wala sila interest. Bakit tayo, human being? Kasi itong flesh natin, ito ang nagdi-desire ng kasalanan. Ito yun. Alright? So ngayon, pagdating natin sa heaven, lalo na pagdating natin sa eschatology, pag-aaralan natin yan sa last subject natin. Pagdating natin sa heaven, kahit tayo glorified body na, kailangan mo pa rin kumain ng Tree of Life. Meron dong pagkain na kakainin natin ng Tree of Life. Bakit? Hindi dahil kailangan mo ng maintenance ng relationship sa God.
Kahit glorified body ka na. Hindi ka pa rin independent. May Ay. babagsak ba kaya, Pastor? Yes, babagsakan ka ng dambuhalang sangkaterbang tree of life sa Bakit bahay. hindi ka kumain ng tree of life? Sa mansion mo, yun yung sinasabi ng Revelation 22. The tree of life is healing for the nation. What is the meaning of healing? Ibig bang sabihin magkakasakit tayo? No, iyon yung pagkain natin. Kung papaanong ang angels ay kumakain, may pagkain ng angels. Oh, Yung mga redeem ay magpagkain din. Kala ko nga, Pastor, puro worship na lang dun, wala nang kainan. Hindi. Meron din. Kaya nga kailangan nating unawain lahat ang nakasulat sa scripture. Katunayan, yung mana na kinain nila Moses ay pagkain ng angels yun. Wow. So may mana, nandun yung mana, Pastor. Oo, mamanahin mo yun. Amen. Alright, so ano yung tree of life na yun? Basahin nyo yan sa Book of Revelation. Makikita nyo sa Book of Revelation. Basahin nyo yun sa Tree of Life, Revelation 21 or 22 na andun yan. At yun ay pagkain natin. Alright? So, naalala ko lang, Pastor, sa last. Pastor, ang Christian is mayroong Holy Spirit. So, pag ang isang tao ay naposes, wala sa kanyang Holy Spirit ng Lord, spirit ng body ng another, ng kalaban. Ano, Pastor? Paano yung believer, Pastor? Believer siya, tapos nag-backslide siya o kaya naman ay tumalikod. So, ibig sabihin, Pastor, pwede na siyang pasukan ng possession or bad spirit kasi umalis yung Holy Spirit? Hindi. Ang isang believer na may Holy Spirit ay hindi pwedeng i-possess, pero pwedeng influensyahan. You can be influenced. Sa paanong paraan ikaw mai-influence? Kapag kapag napaka-weak na ng spirit mo, talaga napakalayo mo na kay Lord. Ang unbeliever, pwede. Kaya nga may mga demon possess. Influensyahan sa mind, Pastor. Sa mind. Sa buong buhay mo. Sa buong buhay mo. Yung nakikita mo ngayon, let us say you are spiritually weak. Makakita ka lang ng Louis Vuitton. Biling ko to kahit magnakaw ako. Makita mo yung desire ng buong. Kasi lahat yan kayang i-influence. Ang tawag natin doon, temptation. Or better use the word influence. You can be influenced by the devil. Okay. Pero sabi nga natin, you cannot be possessed. You cannot be possessed. Kasi basta tinanong ko dahil yung church namin sa Isabela, Pastor, Pentecost Church, and then may na-demon possessed doon. Kaya gulat ako, sabi ko, pwede pala yun. Kahit pala believer, ma-demon possessed. Siyempre, di pa ako nag-aral ng whistle, wala pa akong kaalam. Baka naman unbeliever yun. Ewan ko, Pastor. And Pentecost, ano yun, leader ng church Katabi lang ng namin, Pastor, ng church namin. Kasi yung tao na yun, principal ng school namin. Kaya nagtataka ako. Kami, ito sa Saudi Arabia, totoo to, experience to. Nag-worship leader siya. Ngayon, na-influence siya ng devil. Tapos biglang lumabas yung dila niya hanggang tiyan. Ano yung influence yun, Pastor? Influence yun or possess yun? Parang possess siya. Okay. Hindi ko naman nakita, kinukwento lang ng mga kasamahan namin na takot na takot sila, takot na takot. Kasi nga, nag-worship or worship leader, Pastor? Di ko gets. Worship leader. Pa siya? Ngayon, yung worship leader na yon ay meron naman palang ginagawang hindi maganda. In-expose ni Lord. Kumbaga sa in-expose siya ni Lord para tumigil yung kasalanan yung ginagawa. So, iyan yun. Nakita mo kung paano kumilos ang Holy Spirit, di ba? Kaya yung fear of God is very important. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Di ba? Alright. So, okay na siguro at baka kayo mapuyat na. Okay. Sister Janet, close it in prayer. Can you please lead? Amen.